Isa sa mga tanong na ating nare-receive mula sa ating mga followers, mula sa ating mga subscribers, ay kung paano mag-cross country papuntang Spain. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, kung ano yung buhay nila sa Spain, kung ano yung mga consequences nito, kung meron mang benepisyo nito, at yan nga ang ating pag-uusapan ngayong video na to. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Bago tayo mag-umpisa, disclaimer lang, ako ay hindi nag-agree or let's say hindi ko pinopromote ang pagko-cross country or pagiging undocumented dito sa Spain. Ang pag-uusapan natin ay napakasensitibong topic dahil syempre, ang pinag-uusapan natin ay ang pagko-cross country. Hindi kasi siya isang legal way 'no, para pumunta rito sa Spain. Although depende naman 'no, kung meron kayong working permit or kung legal yung pagpunta ninyo dito, I think matatawag pa rin siyang cross country. Yung iba kasi marami naman ng nakakaalam at gumagawa na sila ay tumatalon 'no, mula sa ibang bansa, lalong-lalo na kung nandito na sila sa Schengen area. Halimbawa nasa Romania kanya or nasa Croatia, saka sila tumatalon dito sa Spain. Pero ang pag-usapan natin kung ano yung realidad, yung nangyayari sa ating mga kababayan na tumatalon dito sa Spain. Again, disclaimer again, hindi ko po pino-promote ang pagko-cross country or ang pagtatalon 'no. Sana makahanap kayo ng iba pang paraan or legal pathways. But then again, ito nga yung ang dami talagang nagtatanong siguro dahil hindi ko alam kung balak ba nila or gagawin ba nila para lang magkaroon sila ng idea. So, ang video na 'to ay only for information. Marami sa ating mga kababayan galing ng Poland, Croatia, Hungary, Greece, or kahit yung mga nag-au pair na galing ng Norway, Sweden, Denmark, Netherlands, ganyan. Tumatalon sila dito sa Spain dahil sa kanilang sari-sariling dahilan. Maaaring hindi sila naging happy dun sa kanilang kontrata or yung previous job. Maaaring gusto nilang kumuha ng residency dito sa Spain at maaari din gusto nilang kumuha ng citizenship or nationality dito sa Spain dahil siguro sa kanilang mga pinanggalingan or sa pinagtrabaho mga bansa mas matagal yung proseso nila sa pagkuha ng nationality or citizenship. At dito nga sa Spain, 2 taon lang para sa mga Pilipino para makakuha ng citizenship or nationality. At siguro yung reason nila kaya sila tumatalon ay dahil malamig sa bansa nila or siguro mas kokonti yung Filipino community sa kanilang mga bansa unlike sa Spain na talagang madami. Para sa akin, dito sa Europe, masasabi mong maraming Pilipino na nakatira sa isang siyudad or sa isang lugar kung merong Jollibee. Yun talaga yung basehan natin, eh. Siguro naman hindi magpapatayo si Jollibee ng kanyang store or ng kanyang branch sa isang lugar kung hindi, kung walang Pilipino 'no or kokonti yung Pilipino. Siyempre nagkaroon sila dati na ang tawag dun yung parang survey, may term dun, eh, 'no, bago sila mag-open ng isang Jollibee branch. So, merong mga Jollibee branches anyway sa Madrid, sa Roma, at saka Milan sa Italy, sa UK marami na atang mga branches dun. Ibig sabihin sa mga area na 'to maraming Pilipino. So, kung ang kabayan natin ay galing ng Poland or Hungary or Romania, siguro maaaring hindi sila naging masaya doon kaya sila lumipat dito sa Spain. Siguro, na-homesick sila. Kasi 'pag iba kasi yung feeling din 'pag, Pilipino yung kasama mo, 'pag meron kang nami-meet or nakikisalamuha ka sa mga Pilipino, para ka na sa Pilipinas or umuwi ng Pilipinas. So, maaaring gano'n din 'no? Or let's say siguro yung iba kaya sila tumatalon sa Spain dahil maraming, Pilipino dito or siguro meron silang kakilala or kamag-anak, na nandito na sa Spain at matagal na sa Spain 'no. Hindi ko ba alam kung bakit walang direct hire, mula Pilipinas hanggang sa Spain. Samantalang kung ako personally, feel ko maraming work dito sa Spain, lalong-lalo na yung mga trabaho na hindi or ayaw ng mga Espanyoles. For example, sa hosteleria or sa mga hostels,
turismo 'no, like restaurant or tourism. Lalong-lalo na ngayon summer na, so ang daming nag-o-open na trabaho, bilang isang waiter, cleaner sa hotel or ano pa ba, cook, chef, ganyan. Marami actualling work, um, nalalaman naman natin na may mga work talaga. Yun nga lang kasi meron din kasing competition dito sa Spain, kaya walang direct hire. Marami silang nakukuhang mga imigrante. Yung iba, hindi ko lang alam kung walang papel yung iba. Pero siyempre mas mas mura kasi ang bigayan 'pag ganyan. And marami kaya parang hindi na nila need na kumonsult or magkaroon ng parang program sa isang bansa dahil dito pa lang meron na silang nakukuha. Bakit pa tayo kukuha sa ibang bansa kung meron namang, nag-a-apply 'no, kung meron namang, puwedeng i-hire dito na mismo. So yun yung reason kung walang direct hire. So kung meron mang mag-offer sa'yo ng something ganyan, kailangan mo mag-isip-isip dahil maaaring scam yan 'no. Um Yun yung reality, maraming nai-scam or naloloko, nabibiktima, mga kababayan natin, minsan sarili din nating mga kababayan. Kaya sana mag-ingat po tayo kung ano man yung kanilang pinapangako, yung pina-promise 'no, totoo ba ito? Dapat tayong mag-isip, dapat nating alamin na walang direct hire sa Spain, so bakit ka mangongontrata or alam mo yun, i-hire kami 'no. So, yun yung nagiging option dahil sa tingin ko lang, dahil walang direct hire, kaya ang ating mga kababayan ay gumagawa ng paraan. Yung kaya sila tumatalo, nagja-jump, pumupunta rito sa Spain at nakikipagsapalaran. Ngayon guys, kung let's say papalarin kayo at makatalon kayo dito sa Spain, ano yung nag-aantay sa'yo? Ano yung buhay na ano yung mangyayari, gano'n? Sa totoo lang, for me, hindi siya gano'n kadali. Kung halimbawa man na mag-succeed kayo na makatalon dito. Pagdating niyo dito, unang-una sa lahat, maghahanap kayo ng bahay. Kung hindi kayo marunong mag-Spanish, siyempre hindi hindi 'yun gano'n kadali. Kung may kakilala man kayo, siguro mas maging mapapadali yung buhay niyo. So, 'yun yung ating iisipin 'no. Makakakuha ba ako ng tutuluyan, saan ako mag-i-stay, um, pera, magkano ba yung babaunin ko, um, hanggang sa makahanap kayo ng work. Yung iba dito tumatagal sa paghahanap ng work dahil hindi sila marunong mag-Spanish, yung iba hindi sila kumukuha ng walang papel or yung mga undocumented kasi magmumulta din sila. Ito yung mga bagay na kailangan nating i-consider 'no. Sa tingin ko naman pagdating sa lugar, madali lang naman siyang navigate lalong-lalo na for example punta ka ng Madrid o Barcelona. Parang feel ko hindi siya gano'n kalaki. So para sa akin siguro kahit na first time mo sa Spain, hindi ka mahihirapan masyado dahil friendly ang mga tao, tsaka yun nga maraming mga Pilipino dito. Siguro yung sa mga bagay lang na budget, hangga't sa makakuha ka. Yung iba kasi nakakakuha sila ng trabaho, nakakahanap sila ng amo, binabarat naman sila. Yung iba nating mga kababayan, ina-accept na lang nila kasi no choice naman yan, kasi nga wala silang papel. Kung halimbawa sana ang minimum na sahod nito siguro mga 1,300 something euros. 'Pag wala ka kasing papel dito ang ibibigay lang sa'yo mga 1,000 euros or 900 or babaratin pa yon. Lalo-lalo na kung hindi naman sila gano'n kayaman talaga. Halimbawa naghahanap sila ng caregiver nila tapos, wala naman talaga silang pambayad, babaratin ka nila lalong-lalo na 'pag alam nila na wala kang papel. Iisipin nila, "Oh, kailangan nito ng trabaho, kailangan nitong maka-survive kaya kung ano yung i-offer natin, yun na lang." Yun yung reality. Kaya parang kung tutuusin mo yun, kung titignan mo yung proseso niya bago ka makahanap ng trabaho, ang dami mong pagdadaanan. Siyempre pagdating mo rito lalong-lalo na kung hindi ka marunong mag-Espanyol 'no. Siguro 'pag interview tapos, sabihin ng mga prospect niyong amo, "Hindi 'to marunong mag-Espanyol kahit na ano na lang yung ibigay natin." Yung mga gano'n ba. Yung iba nating mga kababayan, um, nagtatrabaho pa sila ng ano, matagal, long hours. Lalo-lalo na 'pag ikaw ay intern na or stay-in, hindi nasusunod kung ano man siguro yung pinag-usapan niyong, verbal na agreement 'no. Ganito yung trabaho mo, ganyan. Alam mo yun, dapat ready ka sa gano'n, dapat ine-expect mo na gano'n.
Kaya yung iba nating mga kababayan hindi sila nakakatagal sa kanilang mga amo or dun sa first na amo nila or maybe second. Meron tayong mga kababayan na ganyan, yung palipat-lipat sila ng amo dahil nga parang siguro ang iniisip nila yung trato is hindi naman dapat ganito or ganyan. But then again, parang parte na siya ng sistema, na ganito yung proseso kasi wala kang papel 'no. Kaya sila nagkaroon ng programa, yung regularization, para mabigyan ng karapatan din or yung ating mga kababayan na walang papel na magkaroon sila at para patas lahat 'no, pati yung sahod, yung oras niyo, yung, off, yung vacation dapat meron ka nun 'no. Although yung ginagawa ng ating mga kababayan sa 2 taon, kasi dalawang taon lang naman yung kailangan bago ka makapag-apply ng Arrigo 'no or mag-apply ng document dito sa Spain. Well, 2 taon siya pero kung ipa-process mo siya, depende sa lugar, let's say sa Madrid aabot pa yan ng 8 months, 9 months or baka 1 year. So let's say 3 taon bago ka magkakaroon ng document or ng papel. Ang ginagawa ng ating mga kababayan kung happy naman sila dun sa kanilang amo, ay tatagal sila doon. Possible 'yan 'no, minsan swertehan din lang naman kasi. Pero kung halimbawa na hindi nila gusto at nagkaroon na sila ng papel, ang ginagawa ng iba nilalayasan nila, ayan. Hindi ko lang alam kung may problema ba 'pag gano'n, pagdating sa payment ng seguridad sosyal, sa tax ganyan, kung layas agad. Ang another challenge na naman diyan, problema dito is siyempre maghahanap ka ulit ng amo mo. 'Pag umalis ka kasi tatanggalin ka nila dun sa seguridad sosyal. Magkakaroon ka kasi ng benefits for the hospital and many things 'pag nagbabayad ka na ng seguridad sosyal. So, kailangan mo makahanap ng panibagong amo, iaalta ka or ilalagay ka ulit sa sistema, sa seguridad sosyal, ganyan. So, medyo hassle din, maraming trabaho. And yun nga, hindi naman talaga gano'n kalakihan 'no, to be honest, yung sahod dito sa Spain. Parang sakto lang siya para, pambayad ng mga gastusin, yung mga responsibilities, if magpapadala ka sa Pilipinas. So, parang sakto lang siya na, alam mo yun, puwede na yung gano'n. Pero at least siguro mas maganda kaysa sa offer sa ibang bansa, sa Schengen area or, sa Pilipinas, yung sahod nila siyempre mas maganda pa din siya. Okey naman, dito sa Spain dahil, maraming mga tumatagal na dito na ating mga kababayan. Ibig sabihin kasi 'pag marami ng Pilipino dito na medyo matagal na, mga 10 years, 20 years, ibig sabihin merong something na maganda. Kaya siguro yun din yung isa kung bakit maraming nahihikayat na pumunta rito 'no. Yung iba pala 'pag, wala silang papel, hindi ko kasi na-experience, I mean, yung feeling na wala kang papel. Ang sabi naman ng iba parang, everytime daw na may nakikita silang, police officer or mga ganyan, ah, iba yung feeling nila na parang siguro, at any point in time iche-check ka nila or tatanungin yung iyong, ID ganyan. Dati daw nung mga 2014, 15 ata yun or yung mga past president, nagkakaroon talaga ng hulihan. Talagang anong tawag dito, nailalagay talaga sa jail yung ating mga kababayan or yung ibang lahi din lang dahil wala silang papel. Pero nung ngayon, yung estado sa Spain kasi kahit yung mga walang papel nakakapagtrabaho at, hindi naman hinuhuli ng mga pulis kaya malaya din sila na nakaka-travel, um, gala-gala ganyan. Tapos 'pag, magta-travel ka kasi by plane, let's say for example 'no, by plane, pupunta ka ng ibang parte ng Spain, hindi chine-check yung iyong, resident card. Ang chine-check lang ata is passport, para i-check lang kung tama ba yung pangalan ng passenger, ganyan. Ang balita ko, gano'n. Kasi ako, again, hindi naman ako pumunta rito, na na walang papel 'no. Yun naman yung sabi nila, yun. So, gano'n, malaya sila, nakakagalaw. Pero yung iba daw, kinakabahan sila 'no. Pero minsan marami akong nakita, na nagche-check, yung mga metro station, mga train station, subway, ganyan, or even sa mga public places lang. Pero I feel like siguro hindi ko alam kung bakit
Magche-check sila, ano kayang purpose nun 'no? Hmm. Kasi dati dati nung mga kuwento ng ating mga kababayan dati, 'pag nagche-check sila ganyan, parang kinukuha yung iyong passport or something like ganyan. Tapos nagkakaroon ka ng multa, ganyan. Magbabayad ka ng something or pinapatawag ka somewhere. So, gano'n dati yung sistema na ngayon hindi na gano'n yung sistema ngayon. So, but then again kung ano yung sistema ngayon or yung law, yung pinapairal nila, hindi naman natin maga-guarantee na forever na 'to, na or ganito pa ba yung sistema next year or after 5 years kasi maraming pagbabago. Yun yung na-witness ko dito sa Spain personally, maraming nagbabago. So, kaya siguro marami ding nahihikayat na pumunta rito na kahit wala silang papel, kipagsapalaran, "Oh, sige, go na lang tayo, bahala na diyan, bahala na si Batman." Gano'n. So, yun lang yung point ng video na 'to. Yung ating mga kababayan, marami silang pinagdadaanan bago sila pumunta rito. 'Pag nakarating na dito, siyempre patuloy yung laban ng buhay. Marami pa ring mga challenges and so on. So, hangga't sa makakuha ng amo. 'Pag nakahanap ka naman ng amo ng trabaho, may mga challenges pa din hangga't sa meron kang, card. And 'pag nakakuha ka na ng card, patuloy pa din 'no, yung mga challenges kung magbabago ka ba ng amo, ganyan. So, parang walang katapusan. So, parang gusto ko sanang sabihin na 'pag pinasok mo siya dapat handa ka, ready na tapusin lahat-lahat. Dahil hindi lahat nagiging successful dito. Maraming, tumitira sa kalye, yun po yung reality. Nagiging homeless sila. Dahil siguro hindi sila nakahanap ng amo, wala na silang pambayad sa upa, wala ng budget, or baka nalulung sila sa kung anumang mga bisyo or something like that. So, iba-iba naman yung destiny ng tao 'no, bawat, individual. Pero yun nga, bago kayo pumasok sa ganito, lalo-lalo na kung meron kayong edad 'no or binubuhay ganyan, kailangan niyong pag-isipan muna many times. Hindi lang siya once or twice or thrice, many times. Dapat talaga kung papasok kayo sa isang desisyon, buo yung loob ninyo. Hindi puwedeng very weak ka. Lalo-lalo na kung wala kang kakilala, wala kang kasama. Dapat maging matapang ka. Hindi lang pera yung dapat na baon mo dito, 100% tiwala sa sarili mo, tapang. 'Pag nandito ka na dapat masipag, matiyaga. Sabi na nga nila dapat hindi ka daw maarte or mapili. Kung ano yung meron, minsan yun na lang yung pinagtitiyagaan natin or ina-accept natin 'no. Well, kung at the end magtatagumpay ka naman, makakahanap ka naman ng opportunity, better opportunity for you, then why not, okey. Marami din mga success stories 'no, ang ating mga kababayan na dati walang papel, nagkaroon sila ng resident card, naging national sila. Again, hindi ko promote na pumunta kayo dito para na mag-undocument or tumalon or whatever. Eto ang nangyayari sa Spain. Hindi lang naman sa mga Pilipino, even other nationalities, ganito yung ginagawa nila. But then again, hindi tayo nakaka-guarantee na ganito pa rin yung magiging, sitwasyon in the next years. So sana nagkaroon kayo ng idea 'no, sa video na 'to. Again, bago kayo pumasok sa isang desisyon, you have to think many times. Ready ka na ba? Handa na ba ako? Yan yung dapat niyong tanungin sa inyong sarili. Kung meron kayong questions, go to our comment section and don't forget to, subscribe sa aking, channel at see you sa aking mga next videos.